All right. And then, so yun nga, as I mentioned earlier, we've been really talking about the harvest for the past couple of weeks, months. And in relation to this, we will be hearing testimonies on how our family members or our church mates, our church family have been sharing and spreading the good news of the gospel. So this morning, I'd call someone from our YA, Young Adults Group, Spark YA, Micaela Macario, to share her testimony. Sige po, palakpakan po natin si Ella. Good morning po. Buksan ko lang po yung script ko kasi baka umabot po tayo 5 oras. Good morning guys. Ako po si Micaela. Ella na lang po for short. Gusto ko lang po sanang i-share yung testimony ko about how God helped me to share the gospel po. So, magdadalawang taon na po akong Kristiyano at isa po ako sa ilang mga Kristiyano na hirap po magbahagi ng gospel sa mga tao sa paligid ko. Kasi I know po, deep inside, meron po akong fear of rejection na what if pag nag-share ako sa kanila, hindi nila ako pakinggan. What if pag pinag-pray ko sila, hindi po magkatotoo? So deep inside, ayun po, yung nararamdaman ko. Kaya hindi po ako makapag-share. And nung bago pa lang po akong Kristiyano, laking Bible study po ako. And lagi pong sinishare ng leader ko sa amin na pag baby Christian ka, pag bagong Kristiyano ka, ang unang magpo-persecute sa'yo is yung family mo. And true enough, totoo po siya kasi yung family ko po, sarado kandado, katoliko po sila. Kaya alam ko po pag nagkwento ako sa kanila about kay Jesus, hindi nila po ako papakinggan. I know them, kilala ko po sila. Hindi po nila ako papakinggan, pero they will watch me. They will observe me. Kaya after po noon, sabi ko sa kanila, ay, sila muna po. Kasi parang sila yung gusto ko munang ma-sharean before yung iba. And then, sa loob po ng 1.5 years na sumasama po ako sa Bible study, fellowship, church, hindi pa rin po ako nakakapag-share kahit kanino sa kanila, kahit sa ibang tao. And then, unless sa kapwa Kristiyano ko po, doon nakakapag-share po ako. Pero hindi ko po alam noon na nakikita na pala nila sa akin yung pagbabago sa loob ng 1.5 taon na yun. So, couple months ago po, nagkaroon po kami ng problem ng family namin na kinabahala po ni Mama at saka ni Papa. Kasi yung kapatid ko po, hindi siya matanggap-tanggap sa college saka any universities. So, as a parent, naiintindihan ko naman po sila kasi gusto nilang makakuha ng scholarship yung kapatid ko. Sobrang pag-aalala ni Mama, naiiyak siya, ginagahol niya po yung kapatid ko. Sabi ko kay Papa, Pa, wag na nating masyadong alalahanin to kasi pag-pray lang natin kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Yun yung dati natatakot ako sabihin sa kanila kasi hindi nila ma-vision kung anong kayang gawin ni Lord sa amin. Pero sinabi ko yun kasi sabi ko, Pa, hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Kasi marami yung prayer na sinagot ni Lord para sa family ko. Tapos, doon ko na-realize na, sabi ni Papa, nung sinabi ko yun, sabi ko, may open heaven. Kasi sabi ni Papa bigla, ate, hindi ko akalain na sa lahat ng family natin, ikaw magsasabi sa atin ng ganyan. Kasi dapat ako Pero ikaw, yung nagpo-pray para sa atin. Sorry po. Ikaw yung nagpo-pray para sa atin. Ikaw yung nag-church, kaya hindi kita pinagbabawalan. Kasi alam ko, magbabago ka dyan Kaya yung simple word na Pa, ipagdasal lang natin to kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Parang nagbukas siya ng pinto sa family ko na
mas makakapaglapit sa amin kay Lord. Kaya every time na meron po kaming problem sa family, bukang bibig na lang namin na, huwag tayong mag-alala, pag-pray natin yan, madidinig tayo ni Lord. So sabi ko, thank you Lord, kasi as an anak, na hindi naman kami lumaki as na Kristiyano, ang sarap sa pakiramdam na nakasalalay kami kay Lord ngayon. So, ayun po yung unang testimony ko. After nun, nagdasal po kami, nakayakap kami lahat. Tapos, pinatanggap ko rin po sila kay Jesus as their Lord and Savior. Thank you, Lord. All glory to God. Meron pa po. Actually, tatlo po to. Tatlong testimony sa isang conclusion. Yun po. Yung a couple months ago po kasi nag-start yung OJT namin. So, new journey po for me yun. Diyan lang po sa Fisher Mall. Kaso tapos na po So, nagdasal ako nun kay Lord. Sabi ko, Lord, this is a new journey for me. Samahan niyo po ako. Ayoko na, parang natatakot ako na ako lang yung haharap doon, sarili ko lang. Sabi ko, Lord, samahan mo ko. Have your way. Kung paano ka mag-move sa kanila, kung paano ka mag-move sa akin, move ka din sa kanila. Have your way sa OJT namin. Gusto ko makilala ka rin nila. Hindi man kita ma-share verbally, at least sa kung paano ko makipag-usap sa kanila, yung actions ko, ganito, ganyan. So, one time po, yung visor ko, nagpa-Gcash po siya sa akin ng 11,000. Tapos, kaya po ako pumayag kasi mapagkatitiwalaan ko, hindi po ako mayaman. Ano po yun, pang tuition ko po siya. Mapagkakatiwalaan ko po siya kasi pag nagpapakashin siya, lagi niyang binibigay agad sa akin yung pera. So, mapagkakatiwalaan siya. Kaso nung tinype niya na po yung number, mali po ng isang number. So, sa ibang Gcash po na-send. Opo. Tapos, yung mga supervisor ko, aligaga sila, hala, send number, ganito, ganyan. Tapos ako, hindi ko alam, parang natatawa lang po ako. Yung reaction nila, anong gagawin natin? Nasend sa ibang number? Ako, sabi ko lang po, hala, nasend. Hala. Hindi ko po alam, something in me na hindi po ako nababagabag, na natatawa lang po ako sa nangyari. Pero alam ko po kasi that time na isusoli siya ni Lord eh. Sabi ng supervisor ko, paano pag 3 days hindi pa rin nasoli? Sabi sa kanila, Sir, hintay po tayo 10 days, isusoli yan sa atin. Sabi kong ganun. And then after 3 days po, sinoli po siya, nirefund po siya ni Gcash sa amin. After 3 days, eksakto, 11K. Wait lang. 11,015.15. Sinend po sa akin. Nabalik po ni Gcash. Sabi ko, Sir, all glory to God. Si Lord po ang nag-send sa atin yan. 11K pang tuition. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi pang tuition ko yon. Sabi ko, have your way. Grabe yung miracles na pinakita mo sa amin. 11,000 sinoli mo. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi itong pera pa lang nito, kung tutusin, yung nag-send, yung namalian namin na send, pwede niyang hindi isole eh. Pero sinoli ni Gcash kasi, hindi si Lord yun eh. Hindi si Gcash yun eh. Yun po. And then, eto, first time ko po itong miracle money, grabe magpakita si Lord sa akin ng miracle. Sabi ko, Lord, eto, 11,000, ikaw nagsoli nito, thank you. Sinabi ko po sa kanila, napakabait ni Lord sa atin. Unting pagkakamali natin, 11,000, susoli sa atin yun, basta meron po tayong faith. And believe and claim it na isusoli ni Lord sa atin. Or even yung mga prayers natin na hindi natin alam kung imposible ba. Pero kay Lord po kasi possible lahat eh. Kahit yung problems natin, sa family man, sa friends, possible po yan na sagutin ni Lord kasi nothing is impossible kay Lord. Pangatlo na po. Pangatlo. Nasa kitchen na po ako nito. OJT pa rin po. So, nung nasa kitchen na po ako, sabi ko kay Lord, Lord, you've shown your miracles sa dining namin. Sa family ko, na-share na kita. Pero, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng courage na i-share ka sa chefs namin. Kahit hindi sa chefs, kahit sa servers lang namin, verbally. Kasi, hindi ko po kayang mag-start ng conversation na kung paano i-share si Jesus, hindi po ako marunong. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano kita share, pero bigyan niyo po ako ng courage. Alam niyo po, sa sobrang tigas ng ulo ko, si Lord na po ang nagbigay sa akin ng shasharan ko.
one time po, yung chef ko, nakita kami sa CR, pauwi na ako noon. Tapos tinanong niya ako, Be, nakaayos ka, saan ka pupunta? Sabi ko, magbo-Bible study po kami. Usually, kapag ganun po, ang sinasabi ko lang is, may pupuntahan pa po ako, ganito, ganyan. Pero nung time po kasi na yun, sobrang grateful ko kay Lord na may fellowship akong ganun. Na meron akong matatakbuhan na may mapapakinggan pa rin akong word. Kahit Sunday, hindi ako makakarating dito sa church kasi bawal po kami mag-off ng Sunday. Sobrang grateful ko na may fellowship kami, may CG kami, may Bible study, mga leader akong matatanungan ko. Sobrang grateful ko. Sabi ko, Chef, magba-Bible study po ko, kaya hindi pa ako uwi. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oh, talaga ba? Sama mo ko minsan, Be. Anong church nyo? Siyempre sabi ko po, Church So Blessed. Sabi ko, anong church mo? Sama mo ko, Be. Sabi ko, sige, Chef. Sabi niya, pag-pray mo ko. Sabi ko, Chef, gusto mo pag-pray na kita ngayon? Tapos after nun, parang lagi na siya nagtatanong sa akin, na ako naman, sobrang grateful ko na nagsishare ako sa kanya about kay Lord. Pinapakilala ko sa kanya si Lord. Pinapakilala ko sa kanya si Jesus. Sobrang grateful ko, sabi ko, grabe, yung nararamdaman kong saya. Si Chef, sobrang lala ng mga karanasan niya sa buhay. Sabi ko, paano kaya kung hindi ko siya nasharean? Diba? Yung taong mga hindi niya napapatawad, mapapatawad niya kaya? Sabi ko, yung mga causes ng stress niya, mawawala kaya sa kanya? Sabi ko gano'n. So, wait lang, nawala na po ako sa script ko. Saan na ba ako? Wait lang, na-share ko po ito. Okay. So, one time, nagsishare ako sa kanya about, sabi ko, ito po kasi yung ginagawa ni Lord sa akin, ganito, ganyan, share ako ganito, ganyan. Sabi niya sa akin, Be, kaya ba productive ka lagi? Tapos nag-click siya sa akin. Sabi ko, ay, lagi siyang nag-observe. Kung bakit ako optimistic, kung bakit hindi ako umiinom, kung paano ko i-handle yung mga commands ng chef namin kahit galit na sila. Hindi po ako parang umiiyak doon. Sabi ko, lagi siyang nag-observe kahit hindi ako nagsasabi sa kanya. Doon pa lang sa observation niya kung paano ako mamuhay or paano ako mag-react sa bagay-bagay. Doon siya nagtatanong, Be, bakit ka ganyan? Hindi naman sa pero bakit ganyan yung, saan nanggagaling yan? Sabi ko, kay Jesus. Kasi, binigay niya sa akin to Grabe yung overflowing love ni Jesus sa akin na napakasaya niya palang i-share. There's just a fear in my heart na baka ma-reject ako. Pero ang sarap sa pakiramdam na ma-share siya. Kasi what more kung sa ibang tao pa siya na-share na wag naman sana yung magpapakamatay na, di ba? Onting word of hope from God, masasave natin sila. Kaya sabi ko na-realize ko noon na, wait lang, babalik po muna ako sa script ko kasi baka tumagal tayo 5 oras. Okay. Na-share ko po to kasi gusto ko pong sabihin na nahihirapan man po tayong mag-share verbally. Just ask God for strength and courage na, Lord, sobrang mahal na mahal kita. Hindi ako makapag-share verbally. Bigyan mo ako ng strength na ako mismo yung mag-approach na okay ka lang. Kasi minsan may mga tao na nakita natin malungkot, hindi natin ma-share. Kasi nga, there's fear na baka i-reject tayo. Na kausapin natin yung approach and then i-share natin yung gospel sa kanila. Lagi lang tayong mag-pray kay Lord na, Lord, kahit saan man ako, Holy Spirit, samahan mo ko. Kasi after all, kaya kita sinishare kasi gusto kitang mabahagi sa kanila. Gusto kong maging free sila sa kung anong merong baggage yung meron sila sa puso nila. Hindi naman ako yung tinataas ko, ikaw. Kung masaktan man ako, hindi. Nasasaktan ako for you, Lord. Pero alam ko, once na mag-share ako sa kanila, mag-move ka na sa buhay nila. Kaya, guys, joke lang po. So, ayun. So, always ask God for courage and strength. Kasi hindi ka pababayaan ni Lord. Rather, He will teach you while providing everything you need.
to overcome your fears with the Lord. And ibigay mo sa kanila yung lahat ng binibigay ni Lord sa'yo. Kahit kung hindi mo man talaga masabi, bigay mo sa kanila yung binibigay ni Lord na forgiveness, bigay mo sa kanila freely, i-share mo sa kanila yung joy, yung hope, yung faith na natatanggap mo kay Holy Spirit. I-share mo sa kanila yung love ni Lord na binibigay niya sa'yo. And yung pasensya na binibigay niya sa'yo ng walang sawa. And that alone will make them ask questions na, bakit ganito tong tao na to? Saan niya nakukuha to? Simple lang, kasi Jesus did. Show them who Jesus is. Share them what you've received from Him. Talk to them like you're talking to Jesus. Sakto po, tong lahat ng kanta, lahat po kahit yung Sunday school namin, yung topic, sakto po sa tinestimony ko ngayon. Kaya mangiyak-ngiyak po ko kanina. Yung verse namin kanina, ang sabi sa Philippians 4, chapter 13 NLT, "For I can do everything through Christ who gives me strength." Kasi after all, we're doing this for Him and because of Him. Kaya, go nyo lang guys. Walk the talk. And yes, thank you po. Thank you Lord, glory to God. And guys, mag-share lang po tayo ng gospel. I'm so proud sa mga ka-Bible study ko. They've been sharing the gospel kahit saan po. Sa work, si Ate Alex, sa gym. Kahit saan po pwede kayo mag-share guys, sa gym. Kahit nasa CR po kayo ng common room, sa malls, pwede po kayo mag-share. Go nyo lang po guys. Kasi si Lord na po ang mag-move, hindi po tayo. And ayun po. Thank you so much. All glory to God po. Thank you so much, Ella.